yun na mga kasano. So nandito ako sa engine room mga kasano, sa pupa. Papakita ko lang sa inyo mga kasano kung paano mag-splicing ng 12 strands na lubid. So para hindi ako mahirapan mag-splicing nito, kasi sabi naman ni Kapitan, basta makunik lang na maayos, matibay, okay na yun. So para hindi ako malito, ganito na lang. Diretso ko na lang to lahat. Yan. Binuhol na, binuhol ni nga splicing, 12 strands. Ipit ko lang to. So ngayon, tatalian natin yung sa dulo. Yan na mga kasano, na-scotch tape natin sa dulo. Ganito yung eye ng kalaki, yung gusto niya. Good. Mo na lahat to. Yan, tanggalin mo na lahat yan. Hanggang dito, lahat. Ngayon, magbibilang ka lang ng kuwan mga kasano. 6. So, ganito So, ito na naman, 2. So, 4 na. 4. Partner yan eh. Oh. Anong partner yan? Ito. Partner dito. Yan. Yan. Tapos, ito. Yan. Partner, 6 yan. Hatiin mo lang yan. Hatiin mo lang yan. Tapos, kuha ka lang yung isa. Tapos, sunod-sunod na. Nawa ka. Ganyan nyo ha. Yan. Una. Pasok ko dito. Yan. 6 yan ha. 6. 1. 1. 2. 3. So, 3 pares. So, 6 lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pasok yan. Gitna. Ganyan. Ang forma yan. Ang sunod nito is dito. Si babaw. Papunta ka doon. Kuha. Kuhunin mo naman to. Tapos, diba sa ilalim to. Sa ibabaw na naman pasok dito. Sa ibabaw dito pasok. Tapos sa ilalim din naman ang labas. Pasok mo yan. Tapos, ang labas niyan, baba. Yan. So, ganyan ang forma niyan. So, ganyan lang. Hanggang sa matapos. So, magtawan mo lang ng isa. So, ito mga kasano, ulitin natin. Ito, bagong lubid na naman to. So, ngayon, yan na. Tinanggal ko na yung 6. So, yun. Hatiin natin, di ba? Yun sa unang video natin. So, hatiin. 6 strands. Ipasok sa gitna. So, yun na. So, pagpasok niyan, sunod-sunod na yan, di ba? So, kung saan, kung ang pasok mo ay sa ibabaw, tapos yung labas mo naman dyan ay sa ilalim. So, hanggang sa matapos yung 6 na strands. So, yan na. So, pangalawang strands na yan. So, yan, pangatlong strands. Yan. Ganyan lang mga kasano. So, yan na. Yan ang forma niya, no? Sa ilalim. So, nagkasunod yan sa ilalim. Tapos, sa ibabaw, ganyan naman. So, kuha na naman tayo pang-4 na strands. Hanggang sa 6. So, ito, pang-5. So, ito na yung panghuling strands. 6 strands. So, yun na. So, kung bibilangin natin to, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. So, tapos na yung 6 natin na set. So, higpitan natin yan. Pagkatapos higpit, baliktarin. Tapos, yung pagbaliktad nyan, so, di ba yung 6 na strands kanina, pinasok natin sa kalahating 6 na strands. Ito naman yung pagbaliktad nito, ito naman yung 6 na strands ay ipasok na natin to sa ibabaw ng isang strands at isigsag. So, hindi na natin to ipasok sa 6 na strands ha. Yan, dyan lang natin ipasok sa ibabaw at isigsag para mas mabilis, walay hasol, walay kuskus balungos. So, ngayon, hayaan lang muna natin yan dyan. Yan ang magiging markings natin. So, unahin muna natin itong yung napasok na natin na 6 kanina. So, itong pares na to, ito yung isigsag natin. Una. Yan, isigsag natin itong unang pares. Yan na, ito na. Tapos na yung unang set natin. So, ngayon,
pangalawang set na naman to. So isigsag-sigsag na naman natin to. So ganun lang mga kasano hanggang sa matapos ano. Balik, hindi ka malilito dito kasi kahit saan lang siya ipasok, mapailalim man siya o mapaibabaw, ay okay lang yan. Kahit ano yan, bahala na yan kung anong forma niyan, basta masigsag lang siya. Kahit mapailalim yan o mapaibabaw mo man, makuha yan, basta ganyan ang forma niyan. So yun na, tapos na yung pangalawang set natin. So ito, pangatlong set na to mga kasano. So ganun pa rin, pasok-pasok pa rin natin, zigzag-zigzag. So yan o, ganyan lang pag zigzag. Tapos so yun na, tapos na yung huling pares natin sa 6 na strands kanina. So ngayon baliktarin na naman natin to. Ito ganyan. So di ba kanina mayroon tayong markings kanina. So ito, malalaman na natin to kung saan natin ipasok. So ito ngayon, medyo alanganin yung napasok natin kanina. So tanggalin muna natin to kasi medyo malapit yung pagpasok natin. So ilipat natin to sa medyo sa ibaba konti. Yan, ilipat natin para maganda tingnan. So adjust lang naman to mga kasano eh. Kung medyo malapit yung pagkalagay mo, medyo pangit tingnan, so i-adjust mo lang. Pwede mo namang ilipat sa unahan o sa medyo malapit, basta hindi lang siya mapangit tingnan ba. Ang importante lang naman dito mga kasano is yung half size yata awon, yung ano bang half size Tagalog, yung maganda lang siya tingnan, malinis tingnan, matibay. Yun lang naman ang importante dyan sa ice splice. Hindi naman kailangan natin na perfect talaga yung paggagawa natin dyan. So kapag ganito mga kasano, kapag may lubid na nahiwalay o natanggal, so i-scotch tape natin yan mga kasano para hindi siya magmusalsal pag pasok natin. Kailangan naka-scotch tape talaga yung dulo natin para hindi tayo mahirapan pagpasok. So ito na mga kasano, ito na yung huling pares natin sa 6 na strands, magkabilang 6 na strands. So i-continue na natin to hanggang sa matapos. So ito na yung panghuling strands. Yan, pasok na natin, sigsag-sigsag. So ito na mga kasano, natapos na rin natin yung 12 strands ice splice natin na binhole style. So salamat sa inyong panonood. Sana'y nakakuha kayo ng kunting idea tungkol sa pag-splicing. Sana'y huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel na to, at pakidamay na rin yung Facebook page natin, L2P Inlanboy Peñaranda. At hanggang dito na lamang po ang video ito, at kita-kits sa sunod kong videos. Bye bye!